A day in my life in the Philippines. Magandang araw mga best! Kamusta kayong lahat? Welcome back sa panibagong episode ng A Day in My Life in the Philippines. Tapos na masasaya, mahaba at parang ayaw nang matapos na bakasyon. Kaya heto na naman tayo, balik sa realidad, balik sa alarm clock, at higit sa lahat, balik sa paghahanap buhay. Bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ang lahat ng nanonood mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, Luzon, Visayas, at Mindanao. At kung nasa ibang bansa ka naman at nanonood habang nagpapanggap na nagtatrabaho pero nag-i-scroll pala sa cellphone, shout out din sa'yo, best! At syempre, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-follow para malaman ko naman kung hanggang saan nakakarating ang video ko. Baka mamaya, akala ko hanggang kabilang barangay ang viewers ko. Yun pala, yung nanonood din sa kabilang planeta at naghahanap ng si Ariel para makanood sa vlog ko. Naligo na nga ako at dahil mainit ang panahon, hindi sapat ang isang tabong tubig. Kailangan yata buong drum para matanggal ang init ng panahon at ang problema sa buhay. What? Aba, syempre, kailangan may konting ligo naman tayong dapat gawin. Syempre, nagsusuklay din tayo ng buhok. Kahit minsan, parang ayaw makisama yung buhok ko, mga best. May sariling decision sa buhay. Kahit ilang saklay ang gawin ko, may mga hibla talaga gustong maging independent at tumayo mag-isa. Tapos, konting ayos ng mukha, hindi para gumanda ng sobra ha, kundi para hindi magmukhang nawawalang contestant sa barangay pageant ng 2015. Wow! At dahil balik trabaho na tayo, kahit minsan yung katawan ko ay gusto pang bumalik sa kama at ipagpatuloy ang bakasyon. At dahil nga tapos na ang mahabang bakasyon, kailangan natin tanggalin ang ebidensya, ang katamaran at antok na nakatikit pa sa mukha ko. Siyempre, pagpapasok na tayo, kailangan natin maging presentable at hindi mukhang bagong gising na manok na naligaw sa palengke. Sunod nga ay nagsipilyo na ako. Importante yan mga best. Hindi pwedeng may tanghalian pa rin ang hininga habang nakikipag-usap sa katrabaho. Baka sila pa ang mag-file ng leave kapag nakausap ako ng malapitan. A few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. At habang nagsisipilyo ay napapaisip ako kasi noong bata pa ako, ang iniisip ko lang ay kung anong oras maglalaro sa labas. Ngayon, ang iniisip ko na kung sapat ba ang natitirang pera sa ATM pagkatapos ng mga bayarin. Minsan, nakakatawa isipin na noong estudyante pa ako, gustong-gusto kong graduate para magkaroon ng trabaho. Kaya naman na may trabaho na ako, iniisip ko kung pwede pa bang bumalik na lang ulit sa pagiging estudyante at problemahin na lang ang pag-aaral. Pero ganun talaga mga bes, hindi naman madali ang buhay. Kailangan pa rin natin lumabag kahit minsan ang motivation natin pumasok ay hindi pangarap kundi sahod. At alam niyo ba, ang pinakamalaking labag sa isang empleyado, hindi supervisor, hindi manager, hindi production target, kundi ang kama. Yung kama na para nagiging demonyo na bumubulong sa'yo kapag alas 5 na ng hapon at oras na maganda para pumasok. Saka pa sasabihin sa'yo na, huwag ka nang pumasok.
magpahinga ka na lang. Importante ang mental health. Tapos biglang sasagot naman ang anghel na wallet ko na pumasok ka. Wala na tayong pera. Kailangan mo magtrabaho para pagpili ng dog food ng mga anak mo. Kaya heto tayo ngayon mga bes. Nakikipaglaban sa sarili at kailangan ng pumasok at baka maiwanan ka ng shuttle. Kaya kung nagustuhan mo ng video na to, i-like mo naman at mag-comment at share. Salamat sa panonood. Bye mga bes! Sa muli sa susunod na episode ng buhay ni Ramalicious, ang production operator.